Good morning, good evening, good afternoon sa inyong lahat sa buong mundo. Good morning world. Hello sa ating lahat, magandang buhay. Ako po si Shenjin Kai, ang inyong legit na pong si consultant dito sa YouTube channel. At nandito po ako muli para magdala sa inyo ng another tips na naman at mga advices, mga warnings para sa mga para sa paparating na ghost month, no? So at mayroon pa tayong mga kung paano ibabalanse ang mga topic natin ngayon ay kung paano nyo ibabalanse ang yin at yang sa inyong bahay. Dahil napaka-importante po nito pagdating sa feng shui. Ngayon, kung magugustuhan naman ninyo ang aking video sa mga napapadaan lang, sana naman i-like at subscribe nyo naman. Alam ko naman na mahirap ngayon minsan kasi pag may nagsabi sa akin na kapag magla-like daw siya, pinagsa-sign in pa siya, and then nakalimutan niya na yung kanyang yung kanyang account, tapos ang password, and then yung kapag nanonood siya ng TV, hindi rin siya makapag-comment, pero pwede po kayong mag-like kapag nasa TV kayo, no? So, meron naman daw na pinagagawa pa siya ng channel. So, nahihirapan, marami po kasi sa atin, sa mga edad natin, syempre, alam natin na hindi natin talaga gamay yung mga ganyan na, yung mga sa tech, yung pagiging masyadong mateki sa technology natin, ano? So, okay lang po as long as you watch my video, and if you like it, please, yun, kung pwede nyo magawa yun. At para matutunan nyo po talaga ang tunay na feng shui. At gusto ko po talagang mabago ninyo ang inyong pag-iisip sa kung ano ang feng shui, no? So, ang una nating itatopic ngayon sa inyo ay ang tungkol sa ito pong pasensya na po, napakainit po kasi talaga, kahit naka-aircon po, dumidikit na yung buhok ko sa anit. Dito sa Japan po kasi ang summer namin, sobra po talagang init, grabe. So, ang ating po ay ang pagbabalanse ng yin at yang sa loob ng bahay ninyo. So, kayo bibigyan ko ng mga tips na para maintindihan kung ano ang yin at saka ang yang, ang kahalagahan nito sa ating buhay, sa araw-araw. Sa mga bago pa lang po natin, sa mga napadaan lang sa aking channel, marami na po tayong videos, mga 70 videos mahigit na po, at marami na po kayong natututunan sa pang-araw-araw ninyong pamumuhay na makakatulong sa inyo, I'm sure. Kaya naman, kapag kunyari, yung mga nagdaang mga taon, pwede nyo naman pong i-fast forward dun sa area na yung ang connection is yung during that time, during that year. So, sana po magustuhan ninyo ang aking video at para both ay magkaroon tayo ng learning sa bawat isa. So, ito po ang natin, yung yin at yang. Para po tayong nagsasabi nito ng umaga at gabi. Yun ang yin at yang natin, ang mundo natin ay composed ng yin at yang. Kapag hindi natin na perfect, ang yin at yang sa bahay natin, ito ay nagdudulot din ng chaos, no? Nagdudulot din ito ng kaguluhan sa loob ng bahay natin. So, ang natin sa real feng shui, paano natin ito mababalanse? Marami sa atin ang hindi nakakaintindi nito dahil hindi rin ito binabanggit sa mga shortcut na feng shui, yung yin at yang. This is also very important factor po sa real feng shui. Kasi, ang buhay ng tao ay hindi lahat ay kumbaga hindi lahat ay kasayahan. Dumadating talaga tayo din sa kalungkutan, kagaya na lang ng pagkawala ng mga mahal sa buhay natin. Kahit gaano tayo pagiging masayahin na tao, dumadating tayo sa point ng sobrang kalungkutan din dahil sa pagkawala ng ating mga mahal sa buhay. So, yan po yung ipinapanganak, life and death. That is also yang and yin, Yang is yung may ipinanganak, yin ay yung minamatay, So, ang umaga ay yang at ang gabi ay yin. Ang babae ay yin, ang lalaki ay yang. Kasi masculine sila, mas malakas ang powers nila compared sa mga babae. So, yan po ang explanation natin sa yin at yang. Madilim at maliwanag. Ano pa ba? Mabait at masama. Good and evil, di ba? Yan. Yin and yang din po yan. Kasi hindi pwedeng, kailangan talagang mag-coexist ito sa loob ng bahay ninyo para maka-form ng
naging Koreana bigla, no? Para makaform ng harmony sa loob ng bahay, no? So, yung ano natin ay na-explain ko sa inyo in a very simplest way kung ano ang yin at yang. Kaya minsan may nakikita kayo, 'di ba, na parang mga amulet siya na ang half of it is the black one and the white one. So, yung white one is the yang one and the black one is the yin one. So, yun nga, parang araw at ang buwan. Sila yung mga examples ng mga yin at yang. Hindi lahat sa atin nakakaintindi na bakit anong ginagawa nito? Ano ang kanyang pakialam sa buhay natin sa pungsoy, no? Yung yin at yang. So, itong sasabihin ko sa inyo. Kunyari, ang isang bahay, no? Ang bahay ninyo, teka lang. Yung mga tao, no? Kapag ka ang bahay ninyo, laging tinatamaan ng araw, no? Laging tinatamaan ng araw. Yung halos buong bahay ninyo ay napakaliwanag. Especially sa mga, tropical countries, no? Kasi wala naman silang mga winter, walang mga talagang sumisikat ang araw sa ganong oras, mga around 6 a.m. to, let's say, sometimes until 6 p.m. din, di ba? 12 hours halos yung gano'n na 12 hours din ang yin. Kasi ang gabi naman. Ngayon, ito yung gusto kong maintindihan ninyong mabuti sa yin at yang. Hindi po kasi ito binabanggit ng mga nagbibideo sa YouTube, kung gaano ito kaimportante. Ito po ay napaka-importante sa buhay ng mga taong nakatira doon, sa loob ng bahay. Like, bibigyan ko po kayo ng example ngayon, yung kapag ang kwarto ng inyong anak, or ang buong bahay nyo ay lagi talagang tinatamaan sa buong pag-ikot ng talagang, kasi may mga bahay na full of windows, no? Syempre, lahat tayo gusto natin talaga may windows. So napakaliwanag ng bahay natin lagi. Ito po ay nagdadala ng aggressiveness. Nagiging wild po, nagiging mainitin ng ulo ng mga tao sa loob ng bahay. Nagiging wild and aggressive sila, no? Kasi this is too much yang. So, yan ang nangyayari sa atin. Ngayon, kung ang bahay naman natin ay hindi natatamaan ng araw, ang nagiging resulta naman ito sa mga taong nakatira sa bahay, like kunyari, natatakpan kayo ng maraming puno, yung mga ninyo, no, yung, kasi mga kapitbahay, dikit-dikit, so wala talaga kayong maanuhan ng araw. So, ang nangyayari naman doon sa mga reaction naman ng nangyayari sa loob ng pamilya ninyo ay nagkakaroon ng depression, nagkakaroon ng mga nagiging malulungkutin, no? Nagkakaroon ng fear. Kasi yun ang nakikreate ng yin energy. So nagiging sakitin, nagiging masasakitin ang mga tao. So sometimes you notice, no? Ako naiisip ko yun, hindi naman sa dahil alam nila ang pungsoy, no? But you can notice minsan sa mga tao, siguro dahil overcrowded sila sa loob ng bahay nila at mainit, no? Lumalabas sila sa loob ng bahay nila. And that is good kasi natatamaan sila ng sikat ng araw. At least nakaka-absorb sila ng yang energy. But then ito namang mga no? So ngayon, paano naman natin ito susolusyonan? Itong yang at yin na ito sa bahay natin, ang problema, no? So, kapag overwhelming ang yang energy sa loob ng bahay ninyo, so, gagawin natin na maglagay kayo ng medyo darker curtains sa inyong lugar, no? Para hindi masyado talagang puro yang na lang ang dumadating. Although yang energy is good, pero sabi ko nga sa inyo, kailangan mag-coexist, kailangan magsanib ang yin at yang sa loob ng bahay ninyo. So, dapat may area na laging tinatamaan ng araw at may area kayo na hindi tinatamaan ng araw. So, yun po ang unang-unang yung solution doon is maglagay ng mga darker curtains. And then, ano pa ba ang natin? Or magpatay kayo ng ilaw sa gabi.
Huwag kayong matulog nang may mga ilaw kayo sa kwarto. Kapag ka ganon ang sitwasyon, you have choices, no? Yung lagyan ninyo ng dark curtains or magpatay kayo ng ilaw sa gabi. Huwag kayong maglagay ng ilaw sa loob ng bahay ninyo sa gabi kung matutulog, no, sa mga rooms ninyo. Magpatay kayo ng ilaw. So, yan ang solusyon kapag ka ang inyong bahay ay overyoung. Ngayon naman, kabaliktaran din yan sa kanyang kapartner na yin. So, kapag ngayon itong bahay mo ay hindi nasisinaga ng araw, compulsory po, very required na maglagyan ninyo ng ilaw. Alam kong mahal ang kuryente. Kahit dito sa amin sa Japan po, doble ang itinaas ng kuryente. Kaya lang po, kung gusto nyong i-achieve ang balance ng energy sa loob ng bahay ninyo, kailangan nyo po itong gawin. So, yung inyong, anong tawag dito, yung inyong area ng bahay na hindi nasisikatan ng araw, must have lights on. So, kailangan talaga may lights on siya, no? Tapos, yun yung kanyang mga curtains na pwede nyong ilagay ay yung mga lighter talaga. So, yung mga bright colors. So, depende po yan dun sa mga flying stars natin na nakasulat po dito sa ating books, ha? Dito po kayo babatay ng mga kulay. But then, kahit na po naman, let's say, pink ang color ng inyong you can still make it darker, di ba? Yellow, pwede rin pong i-darken ang yellow. So, yun po ang mga solutions natin kapag ang inyong bahay ay overwhelming sa yang at saka sa yin. Dahil hindi po maganda ang idinudulot din ito. Factor din po yan sa real feng shui, pero wala pong nagtatakel nito. So, ito po sana ay marami talaga kayong matututunan. Kaya please like and subscribe naman para maging inspiration ko pa kayo, no? So, sasagutin ko lang muna itong tanong sa akin ng ating Kasyang Jingkay na si Maligayang Kaibigan, no? Kasi ang toilet niya is almost in the center of the house. So, si Miss Ligaya, no? This is for you. Yung niya, conflict kasi dahil ang nasa center ng kanyang CR ng kanyang bahay ay ang CR. So sa mga ganitong pagkakataon po, ay pwede po natin yan ma-cure, no? Lagyan nyo po ng yung inyong pintuan, lagyan nyo po ng mahabang salamin para mawala po doon, ma-dissolve po, naisulat ko na po ito dati sa aking book. Marami po kasi tayo laging mga tips dito sa ating mga books, kaya kung ako sa inyo, mag-avail po kayo for 2026 para talagang kung gusto nyo pong malaman ang real feng shui, you should follow what's in here, kasi step by step po ito, the simplest form of feng shui. Ngayon, kung gusto nyo namang humabol sa 2025, kung books na lang ang gusto ninyo, just PM me. Ay, ito po yung aking ito po yung aking, pwede nyo po akong i-PM sa Jane Nishitani, at saka kung kayo naman po ay sa Pilipinas, sa Jane West Valley po. Pwede nyo po akong i-PM dyan tungkol sa inyong mga inquiries about sa book. Kung gusto nyo, very discounted na po kung gusto nyo ng plain book at hindi na set, dahil maganda naman po sana kasi na ginagawa ninyo yung ritual ng book set kapag po New Year, no? So, ngayon kung gusto nyo lang po talaga ng book ngayon, kaya pwede pa po kayong humabol. This is already 50% off na po tayo kung gusto nyo na pakabasa ng inyong mga sa pa naman po tayo mag-change next year pa po tayo mag-change ng taon. So, ayan po, makakahabol pa po kayo ng book. 50% off na po tayo sa book. So, if you're interested, PM nyo po ako. Sa Jane Nishitani at sa Jane West Valley. Yun po yung inyong Nababasa nyo po ba? Kasi sa ibang video ko po, nababasa po talaga yan. But this time po kasi, hindi ako pwedeng doon sa area na yon. Kung napapansin niyo, kailangan nating lumipat. Kasi doon nga po, sa direction na yon, ay hindi ako pwedeng mag-ingay, no? So, napapansin niyo kung bakit lumilipat-lipat tayo ng pwesto, no? Hindi tayo pwede sa isang pwesto lang. So, yan po ang sa yin at yang na tunay na feng shui, no? So, believe me, kailangan mag-coexist
mag-coexist ang harmony ng yin at yang sa loob ng bahay. Ngayon ito, no, kung ang mga anak ninyo, ang kwarto niya ay, kung ang anak mo ay hindi pala salita, medyo nakikita mo parang slow yung anak mo, no? Medyo yin ang kanyang ugali. Medyo, ano bang tawag mo dyan? Hindi siya jolly. Ilalagay mo siya dun sa yang energy room, yung sinisikatan ng araw. Ngayon, yan ang ang solusyon niya. Doon naman sa madadaldal ninyong anak, sa mga active na mga anak ninyo, na sobra-sobra, no? Yung hapon na wala pa sa bahay ninyo, ilagay nyo naman siya sa kwarto na hindi nasisikatan ng araw. Yan ang solusyon sa kanila to change their character, no? Yung kanilang attitude. Ngayon, lagyan nyo ng, yung kagaya ng nasabi ko sa inyo kanina, ilagay yung mga anak ninyo sa mga tamang pwesto nila kung according sa kanilang napapansin. Alam niyo magulang, kung talagang mahal nyo kasi yung mga anak nyo, napapansin nyo po yun eh. Napapansin nyo na parang ay yung daldal nitong anak ko. Or yung isang anak ko, ba't kaya ganito to? Hindi man lamang nagsasalita, hindi pala kwento. Yun pong inyong yin na anak, kailangan nyo po yung kausapin ng kausapin. Kasi kailangan niya ng yang energy. So yun po, paglaruin nyo sa labas, yan. Yung yan ang coexistence ng ating yin at yang na very important factor din ng real feng shui. So, ngayon naman, idadagdag ko na rin ito, no? Para haba-habaan nyo na, no? Kasi baka hindi ako makapag-video ng matagal-tagal dahil maraming events. Holiday na kasi, summer holiday na kasi dito ng bata sa amin sa Japan. So, ang aking bagets ay kailangang asikasuhin, ano? Ngayon, yung sagot ko pala kanina, dun sa nga ng kay Miss Ligaya, yun po, no? Lalagyan po natin yan ng nararapat na chime at saka lagyan nyo ng mirror na para mag-disappear ang inyong mirror, ang inyong toilet sa center ng bahay nyo. Although, ngayon po kasing taon, much better po kung yung inyong toilet ay nasa gitna lang ng bahay nyo, no? Kasi, much better po yan this year kasi, kaya lang kasi kung marami kayong gumagamit, hindi maganda kung marami kayong gumagamit kasi bukas sara din, no? So, yun na lang po yung ating, kasi kung hindi sana kayo maraming gumagamit, ngayong taon kasi, lagi nyo lang isasara yan, yung CR, dahil nandyan ang illness star ngayon sa center. Pero, dahil, syempre, ginagamit ng pamilya, kasi yung center po ng bahay natin ay dapat free ang ma-allowed na makapasok ang lock lahat, So, kung nakabara agad yung toilet sa center ng bahay nyo, so, ang tendency, hindi na nakakaikot ang good luck, diretso na agad sa gamit ng pera. So, yan po ang kasagutan doon, Ngayon, habol ko rin po itong mga natin, mga sa, yung ghost month natin, pasensya na po talaga. Masyado akong distracted ngayon. Yung ating bawal po yung mga nasa labas kayo, tawag ng pangalan, tinatawag niyo yung pangalan ng kaibigan ninyo. Kung nasa camping, nasa hiking, kasi uso yan ngayon, nasa beach, dahil sa sobrang init, avoid calling the names of your friends or families, kasi members of the families, kasi gagayahin po yan ng mga negative spirits, yung mga bad spirits, gagayahin nila yan. At akala mo naman tinatawag ka, so kayo ay maliligaw, maliligaw kayo or mapupunta kayo sa danger zone, yung mga ganon, Ingat po kayo dyan. Yung mga mahilig sumalampak sa semento, iwas po tayo ngayong ghost month, ha? Yung nagtanong po sa akin, si Miss Abilina ba? I'm sorry kung mali po, pero dalawa kasi yung nagtanong sa akin kailan ang ghost month. So, yan naman po, nagugugol naman natin. Pero nandito po sa book ko yan, nakalagay din na ang ghost month po natin ay nasa August, middle yata ng August. So, wala na po akong time para magbasa. Nasa middle po ng August, Ang middle week ng August ang ating ghost month, ang start ng ghost month natin.
So, yan po. At alam ko parang ang festival is September 5 yata. So, yan po ang ating ghost month, no? Ngayon, meron po tayong, ito po ay isa rin, ano? So, bawal yung mga sumasalampak kung saan-saan dahil yan yung mga negative energies na nandyan sa ilalim ng lupa, yung mga laman lupa kung tawagin natin, ay mag-aano rin po, mag-a-absorb sa katawan natin at magbibigay sa atin ng sakit. So, ang isa pa natin iwasan ay ang pagsasandal sa kung kani-kaninong mga pader, no? Dahil ang pader, kagaya rin po ng ating sahig, ay may mga laman lupa din po yan. Mga hindi mapakaling espiritu dyan sa loob ng pader, diba? Nagtatago sila sa pader at lalabas pagka may mga dumadaan na tao. Yan po, iwasan din po natin yan sa ghost month. Ngayon, yung mga at iwasan nating magwi-wish sa mga pagkakataon ng ghost month. Ano po? Kasi baka ang makarinig sa inyo ay hindi. Yung alam nyo po, minsan hindi tayo careful. Sana ganito siya, sana ganyan, yung mga ganon. Huwag po tayong magwi-wish ng mga ganon. Sana ganito na lang, ganyan. Kasi alam nyo, maraming makakarinig sa inyo during ghost month na mga negative energies na pwede ngang mangyari pero hindi naman kagustuhan, hindi maganda ang mga kahihinatnan, kundi ang nakarinig pala sa wish nyo ay masamang espiritu at magkakaroon ito ng masamang kapalit sa inyo, no? So, yan, iwas-iwas po tayo sa mga ganyan ngayon. Ngayon naman, yan yung mga ina-advise ko sa inyo at yung paglalagay natin ng mga meron po tayong nilalagay talaga na nararapat sa pinto, yung para iwas na makapasok ang mga negative spirits, ang mga bad spirits, no? Pero mag-ingat-ingat po rin tayo kapag mga overdoings na yung ginagawa natin because hindi po lahat ng spirits ay gumagawa ng masama sa atin. There are spirits na tumutulong po sa atin. Ngayon, yung tumutulong sa atin ng mga spirits ay hindi na rin makakapasok sa loob ng bahay natin. So, talagang ang ating mga dapat na nilalagay sa pintuan natin ay yung talagang exclusively para dun sa mga bad spirits lang, no? So, incense is very important, prayers are very important, yun po sa sa mga loved ones natin, no? Yung mga ganon. At syempre, nag-offer tayo para sa mga loved ones natin, hindi dahil dun sa mga bad spirits. May mga spirits na guiding us, no? So, please avoid yung lahat ng mga akala nyo na lahat na ilalagay ninyong protection dyan sa inyong pintuan. Alam natin na nakakatakot. Sino ba naman ang hindi natatakot sa ghost month, Lahat talaga, nakakatakot talaga ang mga gano'n na pati yung mga business ninyo, iguguluhin, ang relasyon ninyo, guguluhin. Talagang, so yun ang ating, payo lang na may mga guardians din tayo, na may mga beings na nagpoprotekta sa atin. Hindi sila yung nananalbahi sa atin. So, yan sana yung ating maging lesson na yung hindi lahat ay yung wag tayo mag-overdoing, no? Meron po, kung i-PM nyo po ako kung kasi meron din po tayo sa office na mga talagang para po talaga sa mga ghosts, na mga bad spirits, no, na magbabantay sa inyong pintuan kung ano lang ang mga nararapat. So, mga ka-Shenjingkai, dito na lang po ulit tayo. Kasi pag hinahabaan ko po, mahirap pong mag-upload, napakatagal pong mag-upload. O, sige po mga ka-Shenjingkai, sana kung nagustuhan niyo yung video ko, please don't forget to like and click the notification bell kasi yung iba, hindi nila alam yon, nakakalimutan nila. Dito po sa channel ko, totoong pungsoy po tayo. So, sana po nagustuhan ninyo. Please like and subscribe and please share sa mga mahal nyo sa buhay para may natututunan din po sila. So, I love you all. See you!